Yan. O sige, andito na tayo. So the Guardia, ayun nga, no? So kanina, para lang dun sa recording, so again, yung graphic elements are easy to understand. You can use this graphic elements para mag-convey ng magbigay ng education, benefits, or you can parang magbigay ng benefits, maging beneficial doon sa audiences mo. When you give benefits or you give something doon sa customer mo, 'di ba? By through education, information, ayan. Pag natutunan nila 'yon, mas magre-retain yung brand mo doon sa isip ng audiences mo or ng customers mo. Like this one. So, tandaan nyo na lagi kayong may kalaban. May kalaban ka, yung competitors mo. So katulad ni Pepsi, ang competitor niya si Coca-Cola. So ang ginagawa ni Pepsi, gusto niyang agawin yung mga customer ni Coca-Cola. Si Pepsi, Coca-Cola din naman, gusto ring agawin yung mga customer ni Pepsi. 'Di ba? So may labanan 'yan. Ang nangyayari is pagandahan sila ng graphics o paggamit ng graphics or pagandahan sila ng ino-offer doon sa kanilang audiences, information, idea, relatable concepts. Ayan, yan yung mga binibigay ng brands doon sa customers o sa mga audiences na kapag ka nakita ng audiences or customers na beneficial sa kanila, uy, natuwa ako, nag-enjoy ako, kaya ay na-inform ako, alam mo yun, natuto ako by your graphics. I can follow your product or your brand, 'di ba? Ifa-follow ko yung brand mo kasi may pakinabang ka pala sa akin eh. Ganon. Ganon yung idea. So, make sure in creating your advertisement, you give something doon sa customer mo, 'di ba? Beneficial, may impact yung ginagawa mong graphics or advertisement doon sa customer mo. Kasi pag walang impact 'yan, kapag walang pakinabang, walang relevance, no, walang benefits from your brand, no, doon sa customer mo, ayaw nila, hindi nila titingnan or hindi nila susundan or hindi nila tatangkilikin yung produkto mo. Like this, mga graphics, mga simple lang pero, 'di ba? Relatable, ang cute. So, yeah, share ko 'yan. Ganun yung idea. Another is the effect of emotion, emotional impact in advertising, and the use of visuals to create emotional impact. So, hindi natin, without a doubt, we can say na may impact talaga yung images, uh, ano pa ba, yung images, mga graphics, mga pictures, ayan, uh, it can really touch yung heart ng ating customers, making the customers retain, no, ma-retain yung brand na gumagawa ng mga heartwarming or heart-touching na mga advertisement. Like this one, the UNICEF, the Guardian. Alam niyo, napakahirap ng donation, mahirap magbenta ng donation kasi yung donation is a luxury thing eh. 'Di ba? Balik tayo dito sa the Guardian and the UNICEF. Alam niyo yung donation sa Pilipinas, sa concept ng mga Pilipino is a luxury thing. Kapag mayaman ka lang, saka ka lang dapat nagbibigay. Ganun yung concept. So napakahirap itap ng mga Sir, yeah. Yes, I hindi po Sir, ata excuse naka-share me yung po, sir. screen niyo. hindi ba? O nga Ayun no. po, yung screen niyo po hindi po naka-share. Opo. Thank you, thank you. Yun. Okay na. Sige, parang radyo no. Kala nyo no, parang radyo lang, salita ng salita teacher nyo no. Sige. Okay na, kita nyo na. Yes po, Yes sir. po, sir. Kala ko eh. Galit ako, magulat ako eh. Sige. Ayan. So, yung punta tayo dito sa sa UNICEF in the Guardian na picture. Alam nyo, mahirap magbenta, mahirap ng donation, mag-advertise ng brand na nag-ask ng donation. Ayan. Why? Mayroon akong kaklase sa masteral na ang trabaho niya ganyan, yung naghihingi siya ng donation from corporate companies and sinasabi niya na napakahirap maghanap ng company na na magdo-donate and mahirap na 'yon
pero mas mahirap mag-advertise or mag-convince ng nasa lower category, no, yung parang lower income, yung mga mabababa ang sinasahod na magbigay ng donation. Well, logically, tama naman kasi nga syempre itong mga mahihirap talaga, kakainin na lang nila, ibibigay pa ba nila as donation, 'di ba? So, um ang point is sa Pilipinas medyo hirap yung mga advertisers ng donation sa mga category na lower yung income. Ayan. Kaya ang mas inaatake nila is yung mga corporate companies para sa donation, 'di ba? Kasi pagka marami kang pera, sabi nga namin yung sabi nga nung kaklase ko, yung donation, yung pagdo-donate ng mga bagay is a luxury thing. Kaya ka lang makakapagbigay kasi may sobra ka. Ganun yung idea. No? So, ngayon, kapag ka donation, ganyan, kailangan emotional appeal yung gamitin. Because emotional appeal is, we can say, no, na mas effective siya, pero mas nire-require siya kapag ka mas malalim na yung action, no, na nire-require. Kapag ka ano yung mga produkto na regular na pang-araw-araw mo lang na pangailangan, madali namang kumbinsin ng ganun kasi necessity yun eh. 'Di ba? Kahit mga informative type ng advertisements, inform mo lang yung tao na ito yung laman nitong pagkain na ito, bumili ka na. 'Di ba? Bibili yun eh. Pero yung ganitong klase ng mga product or yung mga brand na nagsisik ng donation, medyo mahirap siya. So, sabi nga, ang point ko lang, pagka hindi kaya sa ano, pag hindi kaya sa informative type ng advertisements, daanin nyo sa emotional type o yung emotional appeal type ng advertisement. Kapag mga seryoso na o yung mga, alam mo yung mahirap. May mga ganyan kasing brand, may mga brand na hindi madaling ibenta. Alam mo yun? Mahirap ibenta kasi kailangan emotional appeal yung atake. Katulad na lamang ng mga gamot, 'di ba? Yung gamot, kahit naman ganong information sabihin mo dun sa sa pasyente na ito yung gamot para sa sakit na 'yan, 'di ba? Hindi pa rin siya bibili. Pero kapag ka emotional appeal na, 'di ba tinatakot mo na, tinatakot mo na yung customer, somewhat magkakaroon na siya ng interest na bilhin yung produkto. Naiget niyo yung point ko? Thumbs up nga kung okay pa kayo. Naintindihan niyo ba ako or hindi? May tanong kayo? Magtanong kayo Ayan. Parang no. Dapat di ka nagkaklase ngayon, sir eh. Sige. So, let's continue this. Hindi naman to kompleto yung 22 na yan. Konti na lang. So, you can also use visual elements in your marketing to help generate higher engagement rates. People are more likely to share and comment on visual, engaging, and humorous posts on social media. In addition, visuals help catch consumers' attention as they are flipping through magazines, watching television, or scrolling social media. By creating more engagement and catching the attention of more viewers, visual advertising helps spread your message, build a stronger connection with your audience, and foster brand loyalty. Alam nyo, sa magazine, talagang visuals yan. Sa television, hindi ko alam kung nanonood pa rin ba kayo ng TV, pero mas malakas yung advertisement, yung sound ng advertisement kesa sa program, yung sound ng programming. Halimbawa, may telenovela kang pinapanood. Kapag telenovela, mahina yung sound. Pero kapag ka-advertisement na, malakas na yung sound ng iba. Mas malakas ng kaunti to catch attention. Ganun. Dati nga meron pang gumamit ng yung parang sirang TV na tunog. Akala ng mga tao sira yung TV nila. Yung pala, may magpapatalastas lang sila, 'di ba? So, to catch attention, ang laging aim makatch yung attention. So, either we do it through visuals or other signals, auditory, ganun, o kaya syempre yung fandom, 'di ba? Yung paggamit ng mga artista. 'Yon.
So in order to benefit from the increased engagement and connection that visuals can bring, be prepared to stay on top of your social media accounts. Make sure that you and your marketing team are regularly engaging with clients on social media by answering questions and responding to comments and staying on top of customer concerns and complaints. This helps to close the engagement loop that your visuals create and keeps your customers feeling hard and connected. Ito, yung mga sinasabi dito are more of mga post advertisement na o yung sabi nila ano ba 'to yung term? Kumbaga, pagkatapos ng bumili, 'no? Pagkatapos ng bumili, nung nakabili na yung mga customer, ayan, may mga concern sila na kailangan nating sagutin. Ayan, magko-comment 'yan. 'Di ba yung yung mga rewards, yung mga reviews, napakahalaga ng reviews, 'di ba? Pagka bumibili kayo ng sa Shopee o kaya sa Lazada, 'di ba? Bago mo i-add to cart, binabasa mo muna yung reviews. Ayan. So, yung mga comments na 'yan are very important para mas magkaroon ng mas ma-convince natin yung iba pang tao. Ayun. Ang tawag natin diyan is increase engagement. So, after mo mag-advertise o mag-create ng advertisement, kailangan yung mga queries, mga questions, mga issues ng iyong audiences or customers, kasi bumili na sila eh. Kailangan ma-address mo yan. Alam niyo si platform, si Facebook for example, kapag hindi ka nagre-reply sa mga messages, ibaban ka ni Facebook. Ganun yan. Kasama yan sa ano to, yung terms and condition. Kapag ka naging content creator ka o kaya naging page ka ng isang brand, kailangan kapag may comment, replyan mo o kaya reactan mo o kaya pag may messages, kailangan mag-reply sila. Kaya nga nauuso yung Autobot eh. Autobot, yung chatbot, Autobot transformer. Then yung chatbot, 'di ba? Yung chatbot automatically siya magbibigay ng reply doon sa magtatanong doon sa Facebook kasi hindi kayang mabilis na ma-replyan kung tao yung babayaran. Ayan. Kasi kapag hindi mo ni-replyan yung mga questions sa'yo, mga message sa'yo sa Facebook, ibaban ka ni Facebook. May post ka, wala masyadong reaction, wala masyadong engagement kasi masyado kang sinner, no? Sinner ka lang sa Messenger. So, 'yon, hindi lang natapos yung trabaho ng advertiser sa paggawa ng advertisement but also sa engagement, no, with the customer after sales. After sales, kailangan nag-engage ka pa rin sa customers mo. Kasi pag maraming negative na comment about sa brand mo, ibaban ka ni platform. Ibaban ka ni Google o kaya ibaban ka ni Facebook. Okay? Ayan. For example, ito yung mga gumagamit ng visuals sa kanilang advertisements. Ayan. At engagement rather. So ito, yung menu. Ayan, yung menu by giving information, hindi na agad hindi na kailangan pa magtanong, 'di ba? How much yung audience mo kasi binigay mo na eh, 'di ba? May menu ka na, mayroon din nalagay na presyo. Kung ikaw yung seller, may presyo na nga, chinat ka pa, how much po, 'di ba? 'Di ba nakaka-bad trip? Pero ang purpose mo nga kaya ka gumagawa ng ganyang klase ng still or posters para informative na sa audiences mo, sa customer mo. Ayan. Para sa engagement, kumbaga. May mga frequently asked question, hindi na nila itanong kasi andyan na nga eh. Itong nasa upper right ng image, pamilya kayo diyan. Ang tawag natin diyan avatar, 'di ba? Avatar, hindi yan Last Airbender, 'di ba? May avatar sa Facebook, sa metaverse, darating yung time na lahat tayo naka-avatar na lang and then may metaverse, meron na tayong parang Roblox na platform. Alam mo 'yon, lahat tayo naka virtual reality, naka VR glasses, tapos magi-interact tayo doon sa metaverse. So nagsisimula yan by having your own avatar. It's engagement, parang uh,
parang may somebody, mayroong digital somebody, digital person na sumasagot dun sa queries mo and so on. Yung paggamit ng meme, no? Gumagamit, sino ba yung hindi marunong, sino ba yung hindi nakaka-relate sa meme, 'di ba? Meme, 'di ba? Yung memes na yan are very relatable. So, nag-start sila ng engagement with our customers. Konti na lang guys. So visual components, graphics, and photographs have been shown to enhance information retention and recall. Studies have found that people remember information better when it's presented visually compared to text alone. Visuals can help create mental associations and triggers, which can aid in memory recall, making both the message and your brand more memorable and impactful. This is one reasons that brand works so hard to promote their logo and style. Yan, kaya nga halos yung logo nag-i-stay from the start to the end para ma-retain yung style and logo. Remember to add your logo and name to all your visuals and make sure that you have a cohesive style in your marketing. This can help your brand stay forefront in your audience memories. So yung cohesive style, ibig sabihin kailangan magkakatugma or tugma yung mga different posters ninyo and yung inyong video, yung inyong isasubmit na mga advertising materials, dapat cohesive yan. Iisa lang yung style. 'Di ba? Kasi pagka sari-sari yung design ng inyong posters at ng inyong videos, eh hindi magre-retain sa utak nung audiences yung inyong brand style and logo. Ganun yun. So this can help your brand stay forefront in your audience memories. So for example, yan, yung Coca-Cola, 'di ba? Logo ng Pepsi, FedEx, 'di ba? So, pag napansin mo, ah maraming ang trabaho ng mga brand, ang iniisip ng brand, paano ko maipopwesto yung aking brand, yung logo, yung identity ko sa mga pang-araw-araw or alam mo yung pang-araw-araw na bagay, mga pelikula na mag-retain sa isip ng audiences. Isipin mo yung Starbucks iniinom ng artista, di ba? Kung fan ka ng artista na yan, di ba? Baka gayahin mo, di ba? Ganon. Itong kalbo na nasa upper right, mahina ako sa pangalan eh, 'di ba? Gumagawa ng ano 'yan, gumagawa ng drugs 'yan. So, nung nilagyan ng Coca-Cola, ibig sabihin nakaka-addict din yung Coca-Cola, 'di ba? Naisip niyo 'yon? Oh, ganun 'yon. So, last is the foster cross-cultural appeal with visuals. Visuals such as graphics, cartoons, and photographs have a universal language that transcends cultural and language barriers. Mapa-English man yan, anime, Japanese yun, isipin mo, pero naiintindihan natin because the visuals transcends cultural and language barriers. So they can communicate ideas and concepts without relying heavily on text, making them more accessible to a global audience. This is particularly advantageous in today's interconnected world where brands aim to reach diverse markets. If you are trying to appeal to a cross-cultural or multilingual audience, use visuals to help create a cohesive and consistent style. No matter what language your advertisements are written in or what specific culture they are targeting, they should have some form of cohesion with your larger advertising campaigns as a whole. This can help your brand become recognizable across many platforms and situations. So, kailangan cohesive, consistent yung inyong design, 'di ba? Yung inyong brand logo, yung inyong style ng inyong brand para madali siyang maintindihan ng maraming audience, especially now na global na yung ating audiences. Yung advertisement mo hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa ay napapanood. Yan. For example, this one, I'm loving it, 'di ba, ng McDonald's. Kala mo magkikiss eh, 'di ba? Pero yung pala burger pala yung kanilang kakainin, 'di ba? Yan. So kahit I think
hindi ata Pilipino yung nasa kanan. Ito si Alden tong nasa kaliwa eh. 'Di ba? So kahit sinong artista yan, same lang. Ay, pagka mahal mo, hahalikan mo, ganun yun. Kakainin. I mean, basta yun. Logos and color can help create your brand image. Last na to talaga, promise. You can create a powerful, recognizable brand image by utilizing visual elements. Color graphics, logos, and style can all be used to form a cohesive marketing strategy. By using visuals in a consistent, well-planned way, marketers can capitalize on brand recognition to help build momentum in their advertising. Visual elements are so powerful that many well-known brands no longer add their names to their television, online, or graphic advertising efforts, relying instead on their well-known logos, brand style, and colors to get their message and brand across. So, sa sobrang effective ng colors and logos ng brand, minsan hindi nila ginagamit yung kulay o yung logo mismo, kundi kulay na lang. For example, this one, no, the Coca-Cola. Yung Coca-Cola, pagka nakita niyo yung mga advertisement niya, minsan kahit wala na masyadong logo, 'di ba? Alam mo na agad na Coke ito. Bakit? Yung kulay kasi yung palette na tinatawag. We have the Pizza Hut which is same red pero alam mo yun, ibang variation ng red. We have the Legoland. Yan. This one is Louis Vuitton. And the Heineken which green. And we have the Airbnb. Yung Airbnb hindi ako ganong familiar sa Airbnb pero ano yan? Parang parang hotel-hotel pero hindi siya hotel talaga. Mga bahay na pwede mong stayan, staycation, parang ganon. So see, kahit wala masyado yung logo, yung kulay pa lang, no? Yung kulay na ginagamit nila, pwede ano na yun, nagpapaalala na agad sa kanilang brand or logo. Yan. So ang point is whenever we create advertising materials to our brands, kailangan nating ma-establish at malinaw anong kulay, anong logo, graphic material, graphic element or visual elements yung gagamitin natin for that brand. Bakit? Kasi kapag wala tayong tiyak na na visual elements doon sa ginagawa nating brand, labo-labo, gulo-gulo, no? Hindi mo alam kung alin yung gagamitin mo. Eh gusto mo ngang ma-retain sa isip ng audiences mo yung yung brand eh, 'di ba? Tapos iba-iba, nag-iiba-iba yung kulay. So maguguluhan yung audiences mo. Okay? So kailangan may consistency, uh, ano pa ba? Yung style, no? Para consistency ng style, and then kailangan ay catchy yung iyong advertisement para doon sa target audience mo. And you can do that by understanding, researching, no, or studying your target market. Okay? So I think yun na yung last, no? With that, meron ba kayong tanong gustong linawin or you want to clarify? Kapag wala, thumbs up na. Pag wala ng tanong. Oh, marami pang di naka-thumbs up. May tanong ba? I'll stop the recording. Ayun, mukhang wala na pala. Ayan. JB, may tanong ka, JB? Jervy? Wala. Ayan. So with that, no, I wish you all good luck and banatan nyo na agad yan. Ayan. Karel, you have question? Sir, ano ko lang po, clarify ko lang po ulit yung mga binawas po sir sa requirements. Ayan. So tanggal na si 3 to 5 minutes na video and tanggal na rin yung dalawa na still advertisements. So ang ipapasa na lang on July 6, no? July 6, that was Saturday. Yan, a week after June. Are dalawang video, isang 60s, isang 30s
parehong landscape yung orientation and 5 still advertisements o yung photos or posters. Okay? Yung orientation nun o sizes nun, kayo bahala. Kayo bahala. Kasi ano yun, it's either, tatanungin ko naman yun kung outdoor ba yon, mobile ba yon, o kaya ay display ads ba yon, social media advertisement ba yon. Ayan. Siguro linawin nyo na lang, lagay nyo na lang kung saan nyo siya balak i-post, no, or i-publish. Halimbawa, malaki yung naka-landscape o kaya ay ano ba itsura? Manipis na ano yung makitid lang na picture pero mahaba, no, yung kanyang horizontal. Ibig sabihin from left to right mahaba siya. Baka banner ads 'yan. So lagay niyo lang banner ads para alam ko kung saan niyo balak. Kasi kung sa TV 'yon, hindi gagana 'yon. Kung halimbawa lower thirds naman, pwede rin naman. Basta sabihin niyo lang kung anong klaseng still advertisements 'yon. Okay? Hindi niyo na kailangan ng kung ano mang description. Basta sabihin niyo lang kung para saan i-air 'yon. Okay? Yun na lang siguro nadagdag. Pero madali na lang yun idagdag. Okay? Ayan. Anything? Ayan, mukhang wala na. Ayan. Thank you, Karel. Okay, with that, maraming salamat for, teka lang, stop. Sige na. Maraming salamat for joining me this afternoon. No? Pasensya na kayo at we have to conduct this itong class na to, itong makeup class na ito kasi hindi ako available last Saturday. And thank you again sa pagbibigay niyo ng oras para sa akin. Ingat kayo and gawin niyo Sir, na picture yung po. picture. Nag-screenshot na ako. Ay, okay po, sir. Okay na yun. Naka-ano lang ako, naka-t-shirt lang ako. Sige na. Sige. Ayun. Thank you and I'll send the image dun sa GC para may attendance tayo. Ayan. Pero sige, screenshot. Boom. O, diba? Okay. With that, thank you again and ingat kayo palagi. Gawin nyo na yung finals ninyo para mag-summer na kayo. Vacation. Diba? Bye-bye! Thank you Thank you, po, sir. sir. Bye-bye po. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you po. Thank you.